Magandang araw Pilipinas. Magandang araw Manila. Ako si Gabriel Ulpina. At ako naman si Nicole Bersosa, tagapaghatid ng balita mula sa Vida Star Patrol. Para sa ulo na nagbabagang balita, ating pag-usapan ang kalagayan ng edukasyon sa termino ni BBM. Noong 2020 muli binalik bilang core subject ang GMRC at Values Education sa ilalim ng dating administrasyon. Ngayon sa pamumuno ni BBM, mas pinalawak pa ito sa bagong matatag curriculum. Layunin ng programang ito na tagunan ang hamon ng K-12 sa pamamagitan ng pagpapaigting ng character learning at development ng mga mag-aaral. Sa early childhood education, itinuturo na ang mga paunahing Pilipinong values gaya ng respeto, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ayon sa DepEd, bahagi ng reforma ang pagpapalakas ng basic skills at moral values. Kasama sa inisyatibong ito ang paikipagtulungan ng DepEd sa mga samahang reliyos at sibiko tulad ng Knights of Commission at Guro Formation Forum. Sa katunayan nga, ang pangunahing pinagtutuunan ng GMRC at Values Education sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang paghubog sa mga kabataang Pilipino na magkaroon ng papanagutang pagpapasya kung saan alam nila ang tama at mali sa kanilang mga gawi. Kumikilos na naaayon sa kabutihan, sinasabuhay ang mga pangunahing pagpapahalaga at ito ay ang pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, sa kalikasan at sa ating bansa. Isa rin sa pangunahing pinagtutuunan ay ang pag-implementa ng whole school approach kung saan mahalaga ang pakikibahagi ng pamilya, paaralan at komunidad sa pagkatuto ng kabataan upang labis nila itong matutunan at maisabuhay. At ngayon, ating alamin ang sitwasyon sa Senado. Magbabalita, Rachel Turla. Rachel? Yes, Gabriel, ako'y naririto ngayon sa Senado kung saan tinatalakay ang paggamit ng critical discourse analysis sa pagtuturo sa pamamagitan nito. Tuturuan ng mga estudyante na suriin ang mga talumpating pampolitika upang magtukoy ang mga ideolohiya sa tahiyan ng panghikayat gamit ang wika, gamit ang constructivist methods gaya ng problem-based at cooperative learning, aktibo na ikilhok ang mga mag-aaral sa diskusyon ng mga isyong panpolitika. Bilang tugon sa nunungan ng disinformasyon, tuturing din ang media literacy at kasaysayan upang matuto kuminatis ng tama at mapagkakatawalang impormasyon. Sinasaulong din ang Department of Education ang values education at paggamit ng unang wika sa pagtuturo para gawing mas inklusibo ang edukasyon at mahubog ang kabataang may malasakit sa bayan. Back to you, Gabriel. Ngayon kami magbabahagi ng isang maikling kasaysayan tungkol sa matatag curriculum mula sa ulat ni Claire. Claire? Andito Nicole, alam niyo ba na ang makabagong kurikulum na napapanahon, talino na mula sa isip at puso, tapang na umaharap sa anuman ng hamon sa buhay at galing ng Pilipino, nangingibabaw sa mundo o kilala rin sa tawag ng matatag kurikulum ay pinamunuan ni VP Sara Duterte noong 2023. Ipinuntun ni Pangulong Bongbong Marcos na ang K-12 ay binuo upang matugunan ang gusto ng makapagtrabaho nang hindi nangangailangan ng pumunta ng kolehiyo. Ang matatag curriculum ay ang binigyang diin version ng K-12 sinasabing nakabatay lamang sa mga life skills o mga kakayahang kinakailangan sa buhay. Ang bagong curriculum rin daw ay para maiwasan ang pag-overload ng bata o pagkawala ng focus ng bata dahil sa dami ng impormasyon. Yun lamang Nicole at tandaan, mahalagang may pinahalagaan. Maraming salamat, Claire. Muli, atin naman tignan ang opinyon ng masa sa pamamahala ni BBM sa institusyon ng edukasyon. Pen? Ang survey na ating ginawa ay mayroong magkahalong reaksyon ng mga tao kung saan nakakuha ito ng average na marka na 6 out of 10. Marami sa mga respondent ang nagpapasalamat sa pagbibigay ng diin sa mga pangunahing Pilipinong pagpapahalaga tulad ng paggalang, disiplina at pagkamakabayan lalo na sa edukasyon sa elementarya. Gayunpaman, isang malaking bilang ng mga respondent ang nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng pagkiling sa mga salaysay ng kasaysayan sa kurikulum, partikular na sa panahon ng batas militar at mayroon ding panawagan para sa higit na transparency sa pagbuo at pagpapatupad ng kurikulum. Maraming salamat, Pen. Ako muli si Gabriel Ulpina. Walang kinakampihan, walang inaatrasan. Muli, ako si Nicole Bersosa, tagapaghatid ng balita saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po.